Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off the proving everyone wrong. Yun o, motovlog. Yes, so nandito tayo ngayon sa shop ni Sir Lito Reyes Project para naman i-vlog tong Click 160 na nasa likod natin. Ito yung pinakabagong motor ngayon ng Honda na na-release nila nung Makina Moto Show. Bali, sinusukatan niya na ngayon to ng bracket para sa mga top box natin. So ito, hindi to made in China mga sir. Kaya sigurado kayo sa quality ng mga bracket niya dito. Sasabihin ko rin pala yung mga basic specs na itong motor na to. Sulit ba siya or kung ano-ano pa yung mga pwede nyo i-consider na motor based dito sa presyo ng Click 160. So stay tuned. Bali sa unang tingin, ito palang Click 160. Medyo malaki siya kumpara dun sa mga naunang model, which is yung Click 150 na game changer, and also yung first gen na Click 125, yun nagkaroon tayo dati. Bali halos kasi laki na sila ni Aerox. Ang pinagkaiba lang nito, medyo lowered siya kumpara sa Aerox. Meron siyang gulay board. 160cc, 4 valves mga sir. 4 valves mga sir. Okay guys, umpisahan natin dito sa susi ng Click 160. Kung mapapansin nyo dito, keyless na rin siya. Hindi rin naman nagkakaiba dito sa dating model ng Click 150 Game Changer. Pares lang din yung configuration. Kung sanay kayo doon, alam nyo na rin kung paano i-operate itong susi ng Click 160. So ito pala talaga yung itsura niyan, no? Meron siyang plastic na cover. Bali dahil nga ginagawa ng bracket, tinanggal muna natin to para at least masukatan yung ng maganda yung bracket na ginagawa ni Sir Lito Reyes Project. Kaya ganito yung itsura na ito. Sa loob, medyo mas malaki yung compartment niya. Pero ang napansin ko dito, pwedeng kasing makagasgas tong mga tools na to sa helmet. So, testing natin yung SMK helmet natin kung pakasya. A few moments later. Yan, hindi kasya yung full face na helmet natin. Yung lalagyan niya kasi ng tools, may matigas na part dito, yung plastic. So ayoko nang pilitin yung helmet kung uubra kasi baka magasgas. So ayan, just to give you an idea, ito yung SMK Retro Ranco helmet natin na galing sa Moto World. Ayan, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi kumakasya yung helmet natin. Pero testing naman natin yung half face. Ito naman, half face helmet, tinatry ko kung magkakasya. Parang hindi rin ubra eh. Oh. Ayaw din. So, wala talaga. Mukhang yung mga bao-bao helmet lang yung mga kakasya dito. So, ayan, buksan natin yung makina para makita natin yung panel gauge. Ayan, ayan yung pinaka-importante sa lahat, yung voltahe. Yung voltahe na yan, dapat lagi nakaganyan yan kasi hindi nyo mamamalayan, bumababa na pala yung voltage nyo. Tachometer or yung kung ilan na yung tinakbo, trip A, trip B, tapos ito yung average na fuel consumption. Kaya huwag nyo na muna masyadong pansinin yan kasi bagong-bago yung motor nyo. Huwag nyo na munang alalahanin yung gas consumption dahil napakatipid na nitong motor na to dahil sa technology nito na PGM-FI. Para naman ma-enjoy nyo yung liksi ng Click 160. So yan, ang suggested ko dyan, dapat laging nakaganyan yan dito sa voltahe. And then ito yung orasan, ito yung sa gas, ito yung tachometer, kung ilan yung RPM. So yan, lagi nyo tatandaan guys, dapat laging nasa 12 volts to. And then kapag ka pinaandar nyo, bago nyo paandarin, yan, start na. Bago nyo patakbuhin yung motor nyo, make sure lang na nasa 14 volts yung motor para prepared na yung baterya sa pagandar. Try natin ulit buksan para ma-check naman natin yung mga ilaw. Okay, meron nga pala tayong TikTok, The Dirt Show, sa YouTube, The Dirt Show din, and sa Facebook. Make sure na follow nyo kami doon. May mga nagtatanong ano daw itsura ng signal light. Ayan. Sample natin. Nasa headlight assembly rin yung signal light niya sa taas. And then sa likod, yan, parang sa ADB. Pareha sila, merong tenga. Papansin nyo, signal light lang yung ginawa ko kasi wala siyang hazard. Tapos kapag papatayin nyo, ito lang din. Busina. Natural lang. Ito naman, ilaw. Bright. Dim. Bright.
Ayan yung naka-bright. Yung tunog ng tambucho niya, parang parehas lang din ng sa PCX. Hindi na natin ito masyadong bibiritin kasi naka-break-in pa kasi. Mga 57 lang yung tinakbo. Yung tunog ng tambucho niya parang katulad lang din sa PCX. Sampala natin ulit yung upuan. Ito pa pala yung mga isang napansin namin dito, no? Ito yung lalagyan ng coolant. Bali, nilipat nila sa taas. Wala na siya dito. Yung reserba. Ito, diretso na kasi ito sa radiator. Dito yung sa reserba ng coolant. Ayan, yung lower, tsaka cool. Sa panapansin namin dito, ang medyo sablay lang talaga is yung baterya. Nandito sa floorboard. So, hindi natin alam pare-parehas kung ano bang mangyayari dyan kapag nailubog sa baha. Ito naman yung bulsa. Itong bulsa, parang basic lang. Meron lang siyang takip, pero wala siyang lock. Yan, nalalak lang siya, pero wala siyang susi. Yan, malalim naman siya. Kasi yung kamay ko. Dagdag ko na rin din pala, nandito rin pala sa bulsa nito yung pinakabago nilang USB charger. Sa mga napansin ko dito, magandang diskarte ng Click. Itong mga switches, bali independent na siya. Hindi na siya katulad nung mga unang version na nakadikit siya dito sa panel gauge. So meaning, kung mayroon kayong trip na gustong gawin dito sa part na to like hazard light, pwede nyo siyang lagyan dito, kaso papalitan nyo itong buong assembly na to or gagawa ka ng separate na button. Kasi sa ADB 150, ganito yung tsura niya. Meron siyang hazard light. Wala, absent yung hazard light dito. Pero andito rin yung idling stop and then engine start. Okay, ito naman tail light, full LED na siya katulad nung sa Game Changer. Yan, subukan natin yung preno kung ano yung tsura. Preno. Yan, kitang-kita ka niyan sa gabi or sa umaga. Yung side mirror nito, parehas na sa PCX. Kung familiar kayo sa side mirror ng PCX, parehas na parehas to. So, kung tititigan mo maigi, medyo duling. Okay, tignan pala natin yung ilalim nitong Honda Click kung ano yung itsura. So, pagkakaalam ko, itong Honda Click na to is hanger type to eh. Parehas ng sa PCX. Yan. So, dito nag-change oil. Ito yung ilalim niya. Yung sa tambucho. Yan. Hanger type siya. Parehas na sa PCX, pati yung configuration ng radiator. And then, yung tambucho, parehas lang din nun sa PCX 160. Ito pala yung isa sa kinaganda na ito. Kung mapapansin nyo itong foot peg, medyo naka-align siya sa gulay board. Mas madali siyang gamitin pagka yung babanking ka or mag-racing. Itong foot peg na to, maganda yung pagkakalapat niya. Kesa yung nandito sa taas. Oo, mukha ka nga daw pala ka pagka nandito sa taas yung foot peg. Mamaya, testing natin tong foot peg na to kung ano yung itsura. Okay guys, sukatin naman natin yung motor. Bali, 510 rider. Tingnan natin kung ano yung itsura sa atin. Yan. Wala nga problema. Para lang din yung sinaunang Honda Click. Hindi siya katulad kasing laki ng mga matatabang maxi scoot. Mamatay siya kapag sinide-stand mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung foot peg. Mas madali siyang gamitin. Hindi katulad ng mga iba na nandito yung paa mo. Bali ito, medyo align ka pa rin dito sa gulay board. Yan. So, pagka bibira ka ng banking, mas madali. Mas kontrolado mo yung bike. Tsaka mas maganda yung pwesto ng paa mo. Isa lang yung sa mga napansin ko dito sa motor na to na advantage nitong bagong pinakamaliksi na Honda Click na nasakyan ko.
Sa susunod na natin itong bibirahin pagdating sa bundok para mabigyan ko kayo ng feedback natin kung gaano ba kabilis yung top speed and also yung arangkada. Pero for me, unang impression ko kagad dito nung naikot-ikot ko to dito lang. Nandun na talaga yung nakasanayan nating liksi ng Honda Click na mas lalo pang pinabilis dahil nga sa 4 valve siya and also 160cc na rin tong makina nitong Honda Click na to. Ito naman yung preno sa unahan, kilatisin naman natin to. Kung mapapansin nyo, mas makapal yung caliper niya and single pot pero malaki. Pero yun nga, ang isang malungkot dito, wala siyang ABS. Di ko alam kung ang kailan nila ilalabas yung ABS na version. Pagdating naman sa likod, dito medyo disappointed din sa model na to kasi yan, medyo tinipid nila dito sa part na to kasi ginawa lang nilang drum brake. Imbes na ginawa lang nilang disc brake katulad nung sa PCX 160. Itong shock, normal lang din. Di naman na-adjust. Halos kasi laki lang din ng mga sa dating Honda Click. Pero pagdating naman sa gulong nito, dito naman sila bumawi. Malaki na yung gulong nito kasi ano na to, 120 70 by 14. Pagdating naman dito sa unahan, ang ginawa naman ng Honda, kinapalan din nila to sa unahan na 180 by 14. Pagdating naman sa upuan nito, parang katulad lang din ng game changer. Pero mas maganda to kaysa sa ADV, mas malambot siya. Yan, hindi rin siya madulas. Hindi katulad dun sa ADV, medyo madulas to eh. Tulad din ng ADV and yung mga ibang motor, Federal yung ginamit nilang goma dito. Okay din naman tong Federal. Itong kulay ng mags, trip ko to. Maganda to, madaling linisin, madaling bagayan. Sa akin lang, preference wise, kung napapansin nyo maigi tong kulay nitong buong body, itong pagka-white niya, flat white siya, hindi siya gloss. Ang problema nito pagdating ng panahon or pag tumagal, pag hindi mo naalagaan ng tama yung pintura nito, mahirap siya i-maintain para sa akin kasi hindi rin ako sanay mag-maintain ng ganitong flat white na kulay. Sa gloss nga medyo nahihirapan ako yan o pa kaya dito sa flat white. Yan, nasa sa tao na lang yan kung paano nila alagaan yung motor. At alam din naman ng mga nagdi-detail yan tsaka yung mga nagme-maintain ng pintura kung paano alagaan yan. So yan, comment nyo sa comment section below kung paano ba natin maaalagaan yung mga ganitong klaseng kulay ng motor. Okay, consider na natin yung inflation at competition with other brands. Medyo tumaas at pinantay na ni Honda ang laban ng Click sa rival nitong scooter sa Blue Team. But don't worry, available pa rin naman yung game changer model na Click 125i na nagre-range na 80k. So in case na hindi pa rin kaya ng budget bumili ng bagong Click 160, so ito namang Click 160, ito naman yung kung gusto mo talaga ng mabilis na version ng Honda Click. Kung papansin niyo yung mga comparison ng mga scooter na nasa harap natin ngayon, lalong-lalo na sa price, on a difference of 29,000 between PCX 160 ABS model and Click 160, napag-iisip-isip mo rin ba na pag PCX 160 na lang, knowing the features na maraming present sa PCX 160 like ABS, HSTC, rear disc brake ng PCX compared sa traditional drum brake ng Click 160. Mas malaking U-box and also consider mo na rin tong 8-liter fuel capacity ng PCX compared sa 5.5 liter capacity ng Click 160. Bukod doon, mas malapad yung gulong ng PCX 160 kumpara sa Honda Click. Dito naman lumamang ang Honda Click 160 kung pagbabasehan natin ng timbang. There is a 15 kilo difference between the two. Kung sanay ka sa takbo ng PCX 160, pansin na pansin mo na kagad yung liksi ng Click 160 pagkasakay mo pa lang. So pagdating naman sa itsura nitong dalawa, subjective naman to. Pero kung ako yung papipiliin mo, syempre, mas maganda tong Click 160. Sa mga beginners naman, kung kaya ng budget nyo, consider nyo rin mag PCX 160 ABS version. Dahil sa ABS features and other safety features katulad ng HSTC, Honda Selectable Torque Control. Kumpara dito sa Honda Click na napakabilis nito pero medyo mahihirapan kang ihinto lalo na sa biglaang prenuhan.
Though meron siyang CBS or combi brake system na tested na simula pa ng mga unang version ng Click, pero iba kasi talaga pagka may ABS yung motor. Kung meron kang 117k sa bulsa mo, bibili ka pa rin ba ng Click 160 for its sportier look and mas matulin na takbo, or PCX 160 na lang dahil sa mga additional safety features nito? Let me know in the comment section below. Thanks for watching this video. Sana marami kayo natutunan na mga initial thoughts natin dito sa Click 160. Shoutout pala kay Lito Reyes Project. Ito na yung ginagawa niyong bracket. Abangan nyo to mga sir. Kilalang kilala na to sa paggawa ng mga bracket ng Click ADV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para makabili rin tayo nitong bagong Click 160. And then, di ko pa rin talaga alam kung ibebenta ko na ba talaga to. So, ayun. God bless sa inyo. See ya. Bye. Any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot. I get off the